pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Korinto 2:9-12. Nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Ang isipan ng Diyos. Hindi natin malalaman ang iniisip ng Diyos kung hindi niya ito ipapahayag, at ito ay ipinahayag niya sa atin sa kanyang salita. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ipinakilala niya sa atin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang salita na espiritu at buhay. Sa kanyang pangalan ay ibinigay sa atin ng Ama ang Espiritu Santo, ang ating mga aliw na nagtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay at nagpapaalala sa atin ng lahat ng sinabi ni Jesus na ipinasabi sa kanya ng Ama. Awit 139:5-10. Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Lagi nating kasama ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay hindi nakikita o nadarama ng ating pisikal na mga pandama. Ngunit tayo ay nasa Kanya. Siya ay nasa ating likuran at harapan at nakapatong ang Kanyang kamay sa atin. Kahit saan at kailan ay maaari natin siyang kausapin. Mahihingi natin na tayo ay kanyang aliwin dahil siya ang ating mang-aaliw. Mahihingi natin na tayo ay kanyang turuan ng lahat ng bagay na ibig ng Ama na ipaalam sa atin at ipaalala sa atin ang lahat ng sinabi ni Jesus. Kolosas 1:24-27. Alang-alang sa katawan ni Kristo ang Iglesia, ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo, upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang kayamanan at kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Ipinahayag na ang hiwaga. Ang hiwaga na matagal na natago ay ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita upang ipaalam kung gaano kalaki ang kayamanan ng kaluwalhatian nito. Ano ang hiwaga? Si Kristo ay nasa atin at siya ang ating pag-asa sa kaluwalhatian. Tayo na nakilala ng Diyos ng una pa
ay itinalaga niya na maging katulad ni Jesus upang siya ang maging ating panganay na kapatid. Tayo na itinalaga niya ay kanyang tinawag, itinuring na ganap at niluwalhati. Tayo ay may buhay na walang hanggan dahil si Kristo ay nananahan sa atin. Juan 4:21-24. Sinabi ni Jesus sa Samaritana, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan." Sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ama, "Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo." Upang makilala ang Ama, ipinahayag ni Jesus ang pangalan at ang salita ng Ama sa kanyang mga alagad. Lalaman nila na si Jesus ay nagbula sa Ama at ang Ama ang nagsugo sa Kanya. Nang siya ay muling nabuhay ay sinabi niya sa kanila, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Bago siya iniakit sa langit, ay ibinilin niya na sila ay tatanggap ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at sila ay magiging saksi niya. Ito ay natupad noong araw ng Pentecostes. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay makasasamba tayo sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa paraang ito natin malalaman ang tuwiran mula sa Diyos, ang ibig niya na ating malaban at ipamuhay. Makiisa sa panalangin ng Espiritu Santo. Ang itinuturo sa atin ng Espiritu ay hindi karunungan ng tao, kundi karunungan ng Diyos. Ang ipinapaunawa niya sa atin ay katotohanang espiritual na nasa kay Kristo. Tayo ay hindi marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu Santo ay tumutulong sa ating kahinaan. Siya mismo ang namamagitan para sa atin na may mga daing na hindi maipahayag. Ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang iniisip ng Espiritu, sapagkat siya ay namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Hinihingi ng Espiritu na masunod natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Tayo ay templo ng Espiritu Santo, kaya't makasasamba at makakapanalangin tayo sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas,
tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.